yun, nalinisin na namin yung mga basura dito. Parang makalaro naman sila dyan. Pwede pa namin ma-interview. Ano pong pangalan nyo? Dax ka ba? Panibagong araw, panibagong vlog. Gagawin tayo may maikling video para sa katulad mo kung nagbabalagang mag-alaga ng mga bibi, pato, kung tawagin sa English ay Muscovy ducks. Tulad niyan, may mga alaga kami dito ngayon. At di mo alam kung paano sisimulan, wala kang idea kung ano ang mga dapat mo gawin. Nakikita nyo dito yung mga bibi natin, mga kulungan nila. At di mo alam kung magastos ba, paano magpaitlog. I-share ko yung konting kaalaman natin kung paano ko ba napadami yung mga tulad natin mga alagang bibi ngayon. Konti pa lang sila, dati meron ako dito kaso syempre hindi naman talaga ako nagnenegosyo. Ginawa ko lang siyang, ang pinaka-purpose ko dati ay medyo marami kaming sayang ng mga kanin, ng mga bahaw ba, yung mga tirang kanin, yung mga ulam. Ito nanghihinayin ako, kaya nag-alaga ako ng pato. Kaya kung ikaw, marami kayong sayang na pagkain, pwede kayong mag-alaga ng pato kasi yung pato, wala silang arte. Kahit ano naman kinakain nila. Pag pinakain mo sila, pwedeng lumaki. Mag-aalaga na, wala namang gayong gasto. Ngayon, kung lumaki, pwede mo silang gawing pulutan. Kung isa ka sa mga balak mag-alaga ng bibi ngayon, panoorin mo to. So, bali nakikita nyo ngayon. Inaayos namin yung ayan, unang-una dapat merong siguro kayo mga magandang place para dun sa mga Muscovy ducks o bibi itik na alagaan nyo. Tulad na nakikita nyo ngayon, gumawa ako dito ng all square yan ay yero. Gumawa din kami ng fish pan dito. Ayan, para may mga langoyan sila. Katulad nyo, sobrang hitang panahon, meron silang malalangoyan. Safe sila, hindi sila makapunta dun sa kabilang bakod o sa kabilang bahay. Dati talaga, guys, wala yung parang maliit na fish pan dyan. Dati puro nakikita nyo may mga basura dyan, pero ginawa namin ng paraan para magkaroon dyan ng tubig para sa mga pato nga. Kaya hindi may iwasan, parating may mga dumi or basura na lumilitaw. Kaya every now and then talaga linilinis namin yan. Kasi importante yan sa mga pato. So, hindi naman ito farm talaga, nasa gilid lang kami ng subdivision, pero swerte namin kasi yung barangay na kung saan nakatayo yung bahay namin, merong space tulad dito. Kaya sa tabi ng bahay namin, linagyan ko siya ng bakod. So yan ang una nyong ipaprioritize, yung lalagyan ng aalagaan yung mga pato. I-make sure nyo lang na hindi sila makakalabas. Ayan. Mga mag-aalaga kayo, wala kayo, di ba nakakabili kayo ng mga maliliit pang pato, meron kayong lalagyan ng katulad nito. Importante na, lalo na pag medyo maraming daga sa inyo or mga pusa or mga predator na pwedeng kainin sila, dapat safe sila habang hindi pa sila lumalaki ng katulad ng 1 month. That safe ang yung lalagyan nila. Ayan, mga katulad ng 1 month, hindi pa yan tara mamayang gabi pinapasok ni Pen dyan sa isang kulungan kasi delikado pa yan. Pwede pa yan kainin ng mga pusa or daga, kaya mayroon pa silang kulungan, hindi pa sila talaga pwedeng igala o ilabas talaga dyan. May ilaw, lagay ko ng ilaw tulad nyan. Tubig, kailangan malinis parati ang tubig. Every now and then pinapalitan. Matatako yung mga pato na yan, oras-oras, minuto, walang katapusan yung pagkain nila. Kain sila ng kain. Meron din silang feeds yan. Pag mga yan, pinifeeds ko yan, mga 1 month may feeds yan dyan sa loob. Ang kadami ni Scarpe, saka makakapit sa feeds. Pwede kayong gumawa ng mga saging. Tapos yan mga prutas tulad ng mga saba at mga yung ginamitan ng sapal ng nyog. Pwede yun, yung mga kangkong. Ayan, Juan.
Maswerte din kami dito kasi dito sa lugar namin dito sa paligid namin marami mga kangkong. Yan. Kukuha na lang kami dyan ng kangkong para pandagdag dito sa pagkain nila para makatipid na rin tayo. Ayan palang mga Muscovy ducks natin, mag-isang buwan pa lang yan. Bali nasa loob kasi sila eh. Kasi yung inahin may itlog na naman. Yung ngayon, dyan namin ilalagay yung mga Muscovy ducks namin dyan. Linilinisan niya ni Wak. Yan. Tawagin nyo na lang siyang wax. Wak. Waku-wako yan. Linilinisan niya yan dyan, parting yan kasi pag pinantay namin yan, tapos medyo lumaki na sila, yung mga Muscovy ducks namin. Ilalagay namin yan dyan, papantayin namin. Tapos lalagay namin ng mga bakod. Yung hindi lang sila makalabas. Para ma-separate namin yung mga 1 month or pataas na mga next na magiging pato na namin. Diyan namin siya ilalagay. Tapos yun, may dalawang itik doon. May balak pa kami mag-alaga, paramihan yun. Yun na muna yung priority namin, yung mga Muscovy ducks na 1 month. Ilalagay namin siya dyan. Maglalagay kami dyan ng bakod. Ang maganda pa dito sa pag-aalaga ng pato, based on my experience, sa ilang taon na akong nag-aalaga ng pato at kung gusto nyo talagang dumami sila, much as possible, huwag nyo silang parating basa yung mga kulungan nila. Dapat may yung trapal, ganito, lalagay lang namin yung trapal, ganyan, para maiwasan silang mabasa, lalo na kung maliliit pa sila. Tapos sa Muscovy ducks, sa mga itik, hindi sila masila sa pagkain. Kung ano lang mga tira-tira ng pagkain, pwede yung ipakain sila, kaya hindi gaanong magastos kumbaga kung hindi mo siya ininegosyo. Kung ininegosyo mo sila, at siyempre kailangan nila ng feeds para mataba yung mga pato. Pero kung mga tamang alaga lang, pwede na yun. Kaya isa sa mga discarte rin namin, humingi kami ng mga tira-tirang pagkain sa mga bahay-bahay, yung mga kilala namin, hindi ako. Tapos ipapakain ko sila. Aasa ka sa feeds, ako, malulugi ka, magagastos ang grab ng sobra. Pwede talaga silang inegosyo o pagkakita. Tapos yung mga ibang mga inahin, nangingitlog pa doon, silang i-negosyo yung mga itlog. Tapos may bumibili din dito sa amin ng mga pato. Minsan nagkakapera din naman. Pero yung balak namin ngayon na mas mapadami pa sila. May naghahanap din sa amin ng binibenta din namin pag maliliit pa, pag medyo sobra yung mga pato natin dito. Ayan mga ka-channel, sa tingin ko yun muna sa ngayon yung maibibigay naming tips para sa inyo sa mga nagbabalak mag-alaga ng Muscovy ducks or pato. Hindi mo naman balak magnegosyo, okay na yung mga tira-tirang pagkain sa bahay nyo. Humingi kayo sa mga bahay-bahay, mga kanin, at yung sasaging, yung mga prutas, halo-halo nyo, kangkong. Bumibili din kami dyan ng ata. Yan, pinag-halo-halo namin yan dyan para sa pagkain ng mga pato. Pero kung ininegosyo nyo, balak ng inegosyo, mag-feeds talaga kayo. Kailangan nyo mag-feeds yung duck layer para sa mga bibi. Yung vitamins nila, gagawin po yan. Pero kung ganito lang naman, yung tamang alaga pa lang, pwede na yung mga ganito. Madali lang naman guys yung pag-aalaga ng pato. Madali silang dumami basta alam mo lang kung paano mga discarding malupit para sa mga pato. Hindi naman sila talaga sakitin eh. Kahit umulan, umaraw, bumagyo, kahit anong pagkain, kakainin nila yun eh. Yung mga resistensya ng mga Muscovy ducks or itik, talagang matitibay. Basta marunong ka lang dumiskarte. Tiyaga, kung pagod mo naman pag lumaki sila katulad niyan, mapapawi yan pag nakikita nyo lumalaki na sila. Ayan, pag lumaki-laki na sila, pag medyo may bumili, pwede mong ibenta. Di pera din, sayang naman. Ano boss? Gusto ka sabihin? Gusto ka man sabihin? Wala. Wala, pagod yung ating
maintenance. So guys, ayun lang ang ating video natin ngayon. Sana natutunan kayo sa ating maikling shinare na experience para sa mga gusto makalaga ng mas probidas. Siya nga pala, ako yung tunay na tatay. Comment, comment na lang dyan at subscribe. Like mo na rin yung video natin. Hanggang sa muli, paalam dito sa Universe Channel sa inyo. Peace! Ay! Nahulog lang.